Hello, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So, for today's video guys is ito yung part 2 ng ating previous video, which is yung kung paano mag-config ng Huanpai setup from scratch. So, dito guys is before tayo magsimula, may mga kailangan tayo para mag-bind. Kasi binding na yung sunod or part na to is binding na ng Node MCU. Pero before we start guys, may ipapakita ako sa inyo na diagram kung anong wiring diagram yung gagawin nyo guys para masundan nyo. So dito guys, meron tayong power cut na wireless, meron tayong power cut na LAN base, meron tayong non-power cut na LAN base at non-power cut na wireless. So ano ba yung power cut? So yung power cut guys is ito yung may ginagamit tayong relay, kung saan is halimbawa is kung naka power cut ka guys is automatic mag-turn off yung coin slot natin, pati na yung kung may RGB kayo na 3 wires is automatic magpa-power off. Then magpa-power on lang siya pag na-trigger siya kung i-click nyo yung insert coin. So dito guys may mga needed tayo. Kailangan natin ng Node MCU para sa flashing natin kasi magbabind nga tayo at magre-reflash. Kailangan natin ng USB cable. Then yun lang guys ang kailangan natin. So dito guys ipapakita ko sa inyo kung ano yung power cut na LAN base. So ito yung power cut na LAN base. So yan. So sa power cut LAN base guys, meron tayong relay. So ano ba yung relay? Ito yung ating relay. Ito na part guys, yung ating relay. Ito siya. Yan yung ating relay. So magti-trigger siya kung nag-insert coin tayo. So tingin ko sa part 3 na lang natin to i-discuss guys. Pero ipapakita ko lang sa inyo. So ang needed lang natin ngayon guys is itong Node MCU at saka yung micro USB cable. Kasi ipa-plug natin kasi sa ating mga laptop or computer yung Node MCU para ma-bind natin. Then sa wireless natin guys, so sa wireless hindi na natin kailangan dito sa LAN base kasi guys, ito yung sinasawag na LAN module. So sa wireless, ito yung LAN base na setup. So kung magla-LAN base kayo guys, kailangan yung mag-wiring nito kung DIY yung gamit nyo. Kung hindi naman DIY, ayaw nyo ng DIY na setup, so dito sa Shopee guys is maraming custom board na pang Huanpai. Hindi na kayo magdi-DIY na wiring guys. So sa akin kasi guys is DIY yung ginagamit ko. So ipapakita ko lang sa inyo guys yung custom board na sinasabi ko. Type natin dito. Medyo may kamahalan nga lang siya guys sa compare sa DIY guys. Yan, search nyo lang dito guys, custom board Huanpai. Yan, so dito yan lalabas. So ito na siya, ito yung mga custom board na Wi-Fi or Huanpai na custom board guys. Marami yan guys. Yan, dito tulad nito, ito LAN base ito guys na custom board. So medyo may kamahalan lang siya guys. Pero mapapadali yung trabaho nyo dito guys since na custom board yung gamit nyo guys. Hindi na kayo mag-wiring. Kumbaga yung mga wires is naka-set up na. Ipa-plug nyo lang dito yung mga wires pati yung Node MCU at pwede nyo nang gamitin guys. So sa DIY guys, ganito yung ginagamit natin. So ito yung LAN base. Ipapakita ko sa inyo yung power cut na wireless. Sa wireless guys, wala na tayong Node MCU. I mean LAN module. So kung mapapansin nyo,
power cut lang. So kung magtatanong kayo kung ano ito guys is relay, back converter ito guys, 12 volts to 5 volts ito. Tapos ito yung relay, ganyan yan yung needed natin kung mag-wiring tayo. Then sa walang power cut na LAN base, kumbaga coin slot is laging naka-on. So ganito lang yung kailangan natin. Kailangan natin ng back converter, node MCU, LAN module, at saka yung RGB frame. Then same dito sa wireless na walang LAN module. So sa wireless na walang module guys at walang relay, ito lang yung kailangan natin, 4 lang. Itong back converter, node MCU, coin slot, at saka yung RGB frame. So optional lang naman itong RGB frame, pero mas maganda guys kung magbi-build kayo, mayroon ito para mas madating yung inyong mga piso wifi guys, itong RGB. Since na okay na yan guys, at tingin ko sa part 3 na lang natin ito guys, kasi kailangan natin kasi ng manual or manual video, hindi tayo gagamit ng PC. So i-prepare ko pa yung needed natin dito guys. Yun nga ang kailangan natin is node MCU, power USB cable, at saka computer or laptop. So yun lang yung gamit natin guys. So meron na akong node MCU dito guys, at ipa-plug ko na sa ating computer, kasi computer guys yung gamit ko. So ngayon guys is ipa-plug ko na yung ating node MCU. Yan. So yung node MCU guys, mura lang yan sa Shopee, nasa 100 plus lang. Yan. So 8266 yung gamit kong node MCU guys na back converter, node MCU. So first step guys, punta kayo dito sa device manager. So na-plug ko na yung ating node MCU. First is punta tayo dito sa device manager. So dito sa device manager guys, hanapin nyo yung ports. Yan. So dito sa ports, dito natin makikita yung USB serial CH340. Yan. So naka COM3 siya guys. So ibig sabihin nare-read niya yung ating node MCU. So pag hindi niya na-read yung or sa computer nyo o laptop is wala ito. So kailangan yung download ng drivers ng ating node MCU. So i-type nyo lang dito guys, CH340 driver. Yan, driver. 340, bakit may G? Yan. Yan. So ito siya. So dito meron kayong makikitang Hobby Electronic. So i-click niyo lang ito guys. Yan. So dito sa pinakababa meron kayong makikitang download the Windows CH340 driver. Then click niyo lang ito guys. Yan. So ito na siya guys, di ba? Then open natin at i-extract lang natin. Yan. Then after that guys, isanapin ko lang yung ating dinownload na file at na-extract na rin natin. So ito na siya guys, yung CH340. Yan. So kung mapapansin nyo, ito siya guys. So since na meron na ako nito guys, hindi ko na i-install. So pag na-open nyo guys, install nyo lang, then wait kayo ng siguro 10 seconds. After that, then pag goods na guys, successfully yung pag-install nyo, automatic mariread na yan ng computer natin or ng laptop natin. So yan na siya guys. So dito guys, marami na akong video about dito kung paano mag-reflash, pero since na step by step tayo is isasali ko pa rin ito guys, itong pag flash natin ng ating node MCU. Then next steps, kung okay na guys, di ba nare-read na natin guys, punta na tayo dito sa may website ng ating Wi-Fi set system. I-type niyo lang dito guys, Wi-Fi system.
Yan. So, dito sa OnePi system, so, hindi tayo pupunta sa GitHub. Hanapin nyo yung website mismo ng OnePi system. So, ito siya guys. So, ililink ko na lang ito sa description guys para ma-redirect kayo dito. Then, open natin yan. So, dito na tayo sa website ng ating OnePi setup. Then, dito sa baba, meron kayong makikitang download icon. So, dito sa download icon guys, i-click nyo lang. Then, meron tayong mga version link or firmware link. So, ito yung latest ng ating or ng OnePi na firmware. So, i-download lang natin yan. Yan. Tapos, i-download natin. Then, download anyway. Yan. So, yan yung gagamitin natin. Yung release 4.4. Yan. Then, open na natin dito. Then, open natin ulit guys. At i-extract natin. Yan. So, na-extract na. Ito na siya guys. 4.4. Then, open natin. Then, since na wireless base yung gagamitin ko. So, punta lang tayo dito sa wireless. Dito sa ESP8266 kasi ito yung gamit kong Node MCU. Yan. So, may makikita kayong Node MCU 5 flasher. So, dito guys is right click lang kayo. Then, run as administrator. Yan. So, na-plug ko na yung ating Node MCU ha. So, dito guys sa serial port, di ba COM3 yung ating device manager or yung ports natin. Kung mapapansin niyo dito sa ating device manager. So, naka COM3 siya. So, hanapin nyo lang dito guys sa serial port is COM3. Yan. Then, Node MCU firmware. Then, hanapin natin yung in-extract natin guys or yung dinownload natin galing sa website ng OnePi. So, ito yung release 4.4. Then, hanapin natin yung wireless kasi wireless yung gagamitin natin. Yan. Then, ESP8266. Then, ang first na ipa-flash natin is itong OnePi flasher, flash bin 1. Yan. Then, dito, okay na yan. Then, dito sa erase flash guys, dapat naka-yes yan. Then, reflash na natin. So, tandaan natin itong MAC address na to guys. Kailangan natin yan mamaya guys. So, copy ko lang. Yan. MAC. Lagyan lang natin ang MAC. Then, paste natin. So, hindi natin na-copy yung MAC address. Yan. So, copy ko lang guys. Yan, copy. Then, paste natin dito. Yan. So, kailangan natin yan tandaan guys. Pwede rin, wag na kayong gumawa ng notepad. Pero, since na tutorial to guys, para mas maintindihan natin, ginawaan ko na lang ng notepad na folder or text. So, yan, successfully na yung ating bin 1 na pag-flash. So, ang sunod natin guys is browse tayo ulit. Browse. Then, yung bin 2 na naman yung gagamitin natin. Or ipa-flash natin. Open natin yan. Then dito sa offset address, di ba may 0x0. So dito sa may tabi ng x na 0, i-delete natin yan. Then palitan natin ng 2. Yan. Then dito sa erase flash, di ba naka-yes yan, dapat ino na natin guys para mag-merge yung bin 1 at saka bin 2 guys na ipa-flash natin. Then, flash natin guys. Yan. So, yan. Wait na natin. So, yan. Successfully na yung ating pag-flash guys. So, i-close na natin yan at i-unplug na natin yung ating Node MCU. So, i-unplug ko lang guys. Yan. Then, sunod na step na gagawin natin guys is puntahan natin yung ating Winbox. So, puntahan ko lang yung ating Winbox. Ito. Then, dito guys, dito natin makikita yung
previous na kinonfig natin sa last video natin. So ito siya guys, di ba? Na-config na natin ito. Yan. Then ipa-plug na naman natin ulit yung ating Node MCU. Kumbaga ni-restart lang natin yung ating Node MCU. Yan. Then sa laptop or PC nyo dapat may wireless Wi-Fi kayo guys. Kasi dito natin isi-set up since na wireless base yung gamit natin guys. So sa wireless base guys, may makikita tayong Wi-Fi setup. Yan. The Wi-Fi setup guys, i-click lang natin yan, i-connect. Yan. So pag na-connect na yan guys, punta kayo sa browser nyo. So add tayo dito ng browser. Then type nyo dito guys 172.217.28.1. Yan, di ba? So magbabind na tayo guys. So dapat pala is meron na kayong SSID or na-config na ninyo yung mga AP ninyo or access point guys. So dito guys kasi may built-in Wi-Fi yung ating hex or ating Microtech. So ito na lang yung gagamitin ko muna guys. So ipapakita ko lang din sa previous videos natin kung paano i-disable natin to, then i-connect natin sa AP natin. So pangalanan ko lang ng Piso Wi-Fi. Yan. Then dito sa mode AP bridge. Then sa baba is Philippines. Then enable lang natin. Yan. So yun, na-enable na. Then punta tayo dito sa bridge, isalin natin sa port yung WLAN. Yan. So sa future videos natin guys, sa part 3 i-remove ko to guys. At doon natin i-connect sa may access point guys. So wait nyo lang yan guys. Then okay na yan guys. Then tandaan nyo guys yung ating SSID dito, ito yung Piso Wi-Fi, dapat mahanap natin yan dito guys. So dito nakalagin na tayo. Then ang username nito guys, default admin. Yan. So yan siya guys. So maliliit lahat guys. Admin. Then login lang natin guys. So not found. Connect tayo ulit guys sa may wireless natin kasi na-disable yung wireless. So yan, connect ko lang ulit guys. Yan. So wait natin. Yan, then reload ko lang nito guys. Yung ating yan. So dito guys, ang password at username is admin. Yan. So show password ko guys. Yan. Yan yung default niya guys. Login lang tayo guys. So dito sa dashboard, dito natin makikita lahat ng needed. So punta tayo dito sa configuration. So dito guys sa vendor name, kayo na bahala kung anong ilalagay nyo. For example, Piso Wi-Fi Bendo. So pwede guys. So Wi-Fi Bendo. Yan. Then dito sa SSID guys, kung wireless yung setup nyo guys, so kailangan natin hanapin yung SSID ng ating mga AP. So ano ba yung access point guys? So ang access point ko guys is yung Piso Wi-Fi. So yan yung hahanapin ko guys dito. So i-click lang natin i-scan. Then hanapin natin yung Piso Wi-Fi. Pag kinlik natin, automatic mapapalitan dito guys. Then punta tayo sa pinakababa. Then dito sa Microtech IP router, delete natin ito. Dapat ganyan yung gateway natin. Then dito, ito ang pinaka-importante guys, yung Microtech username at
password. So, saan ba ito makikita guys? Dito yan makikita sa ating Winbox. So, dito sa system, sa users, then ito siya. Yan yung ilalagay natin. So, paano ba yan ginawa? So, ginawa yan guys. Ito siya guys. Login at saka yung password. Yan yun siya guys. Yan yung ilalagay natin. So, ang password ko dito guys is 1. Then, ang username ko is admin. Yan. So, yun yung ilalagay ko dito. So, admin. Then, ang password is 1. Same dito. Confirm Microtech password is 1. Dito sa admin panel, settings, kayo na bahala kung ano ilalagay nyo. Same dito. Dapat palitan nyo itong password dito guys sa operator. Then, baba lang tayo guys sa pinakababa. Then, generate lang tayo dito guys. Kasi kailangan natin yan sa restart button or restart script natin guys. Then after that is save na natin. Yan, save. Then okay. Yan. So pag na-save na natin yan, punta tayo dito sa Microtech. Hanapin natin yung DHCP server. Punta tayo dito sa leases. Yan. So ito na siya guys. So ang IP natin guys is or IP ng node MCU natin is 10.0.0.254. So, bakit ko nasabi na ito yung ating IP? Ito yung IP ng ating node MCU. So, malalaman natin yan guys dito sa pag-flash natin ng ating node MCU. So, di ba sinave ko kanina yung ating MAC address ng ating node MCU. So same sila dapat guys para hindi kayo malito. So dito guys sa MAC address is 50.0291. So same dito guys, di ba? Yan yung sinave natin. So halimbawa kung maraming leases dito na IP, so malilito kayo kung hindi nyo alam yung MAC address dito guys. So dapat i-save nyo rin or tandaan nyo ito bago kayo mag-bind guys. So yan, so since na okay na yan, right click tayo, make a static. Yan. Kung okay na make a static na, punta tayo dito sa IP hotspot. Hanapin natin yung host. So dito sa host guys, right click tayo dito, make binding. Then dito sa type guys, bypass lang natin. Wala na tayong gagalawin guys, maliban dito sa type. Naka-bypass dapat siya. Then apply, okay. Yan. So okay na siya guys. So since na okay na yan, punta tayo dito sa War Garden IP list. Ito yung ginawa natin last video. So tama naman yung IP natin. Ngayon guys is paano kung ang IP nyo is 10.0.0.253. So dapat palitan nyo ito guys ng 253. Yan. Then i-apply nyo lang. So since na parehas lang din naman, hindi ko na ipapalitan. Same dito sa IP firewall filter rules dito sa node MCU IP, dapat is 253 yung ilalagay nyo dito kung ang IP nyo guys ay 253. So yung sa akin kasi is 254. So hindi ko napapalitan guys. Yan. So okay na yan guys. So ang last step natin guys is maglalagay na tayo ng ating mga portal. So dito guys, meron tayong portal na gagamitin which is yung LPB. So hanapin ko lang guys sa aking portal. Kung bibili kayo guys ng ganitong portal guys, i-PM nyo lang ako sa ating Facebook, G Sultan Karim, yung ating Facebook guys. Yan. So ito yung ating portal. Yan. So wait natin, check natin. So dito sa config.js dapat is same dito guys. Yan. 254 kasi yan yung IP natin na IP ng node MCU. So ito siya guys. So kakopy ko lang itong file na to na hotspot, copy. Then punta tayo dito sa my Winbox, punta tayo dito sa file. Then dito i-delete natin itong existing hotspot at ipi-paste natin yung bago nating portal guys, which is yung LPB design guys. Yan. Since na okay na yan, goods na, punta tayo dito sa may Wi-Fi. Connect na natin ito or connect na tayo sa ating mga access point guys.
So, connect ko lang guys. Yan. Connected na siya. Then, punta tayo dito sa my browser natin at i-check natin kung gumagana na ba or pasukan muna natin yung admin panel. So, sa admin panel nito guys or admin console or admin dashboard kung anong tawag dyan. So, yung IP natin is 254 guys. Kasi yan yung IP ng Node MCU. So, papasukin natin yan. Pero dapat is connected tayo sa access point guys para makapasok tayo dito sa ating IP na ating IP dashboard. So yan. So di ba? Pumasok tayo. Yan. Then dito guys, hindi ko pinalitan yung admin at saka password guys. Admin pa rin. Yan. Then login tayo. So yan. So kung mapapansin niyo dito guys, sa dashboard natin, dito natin makikita yung total sales, current sales, customer serve, active users, nightlight. So, wala pa ito guys. So, uptime. Then, ito yung ating system clock. Then, IP ng ating Node MCU. Type ng ating Node MCU or model. Then, interface type, wireless based tayo. Wi-Fi signal dapat 100% guys. Magkatabi lang dapat yung ating Microtech at saka Node MCU. Sa internet status na naman guys, online siya at Microtech is online. So ibig sabihin, nag-bind na or nag-merge na yung ating Node MCU at saka yung ating Microtech. Ngayon, punta tayo dito, add new tab tayo, i-check natin kung working na ba. Yan, ito yung ating LPB portal. Yan. So Wi-Fi rates, dapat gumagana siya guys. Then insert coin, dapat gumagana siya guys. Diba? Working yung ating single or single setup na 1Pi setup. So tingin ko guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Wait nyo guys sa part 3 natin. Mag DIY tayo, wiring DIY para hindi kayo malito guys. Yan. So, goods na ito guys. So, hanggang dito na lang guys at peace.